Yeah, good morning, church. Batiin nyo nga yung katabi niyo, sabihin nyo, good morning. And of course, this is a special Sunday, as we all know, because we're celebrating Mother's Day today. Amen. Mga nanay, kumusta po kayo? Salamat, may sumasagot. Happy Mother's Day. At sa mga nanonood po sa atin online, welcome to Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot, sa ngalan po ng bumubuo nating church. We welcome you, and sa mga nanay na nanonood ngayon, happy Mother's Day. Ngayon po ay second Sunday of the month of May. At kami po ay talaga namang blessed dahil dalawang magkasunod na okasyon po ang ating bibigyan ng panahon. Well, today, it's Mother's Day as I've said kanina pa, and tomorrow, araw po ng eleksyon, halalan 2025. Kaya po meron tayong paalaala. Itong halalan o panahon ng halalan ay production po ng ating church, and ito po yung advocacy natin para paalalahanan ng bawat Pilipino na bumoto ng wasto sa araw ng bukas. So tayo po mga Pilipino, naniniwala ko tayo po yung mga matatalino. Amen. Tayo po ay boboto. Hindi tayo bobo. Tayo ay boboto tayo bukas, ha? Tayo po yung mga matatalino, ha, mga kapatid, ha? So gamitin po ang katalinuhang yan. At naniniwala ako na meron na kayong mga naisulat sa inyong mga kodiko. Amen? Mga dala na ba kayong kodiko? Wala pa. Naku, maghanda po kayo para pagdating doon, hindi na po tayo mangangapa. Amen, church? Amen? At salamat po sa mga nanonood sa atin online. Once again, welcome to Solution Grace Church. And would like muna po to welcome. Meron tayong bisita today at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kami po ay nagkakasama lang, hindi ko alam. Kasi first time namin mag-meet in person. At sila po ay dumalaw from Dasma. Ang ating pong kapatid na si Brother Fidel Gabiola at saka si Erica Gabiola. Palakpakan natin sila. Sila po ay kasama natin sa ating Bible study online every Tuesday night na dinalaw tayo. Of course, maraming salamat din kay Pastor Willie na tiga Nueva Vizcaya, pero kahit ganun kalayo si Pastor Willie, and I believe na is watching right now, talaga namang ginagamit din po siya ng Panginoon para ikalat ang mensahe ng biyaya. Maraming salamat kay Pastor Willie, and of course, maraming salamat Brother Fidel at saka si Sister Erica. Nako, akala ko talaga namang meron tayong kasama kaninang dalagita. Nagulat ako. Hindi niya kamukha yung age niya. Ako magugulat kayo kung ilang taon na si Erica. Yung pala, akala ko kabata pa. Well, thank you po for coming, and we hope na hindi ito yung inyong una at huling dalaw. At makakasama namin kayo. And of course, sa mga nanay ngayon, mamaya po ay pagpipray namin kayo at meron kaming special something sa inyo. Naganda po kami ng mga cornic at butong mamaya para ipapamigay sa mga nanay. And excited po ako today. At mamaya po, please pray for us. Dahil kami rin po yung magmi-minister after the church. Kami po itutungo naman sa Taytay. At binabati natin ang mga kaibigan natin, mga taga-Taytay, mga Taytayers. Hello, mga taga-Taytay. Mga Taytayers. Amen. So mga kapatid, welcome po once again sa Solution Grace Church. At ako po ay excited to give you the message because alam nyo, napakalapit po sa akin. Sa puso ko ang mga nanay. At alam nyo, kayo po may mga nanay pa, samantalahin nyo po ang inyong mga nanay. Dahil mahirap ang wala ng nanay. Yung mga barkada ko, marami akong barkada nung binata ako eh. Yung mga barkada ko, ang tawag sa nanay ko, mami din. Kasi kaibigan nila yung mami ko. So very friendly yung mami ko. And I praise God for my mom because siya po yung naging dahilan para makilala ko ang Panginoon. At siya din po yung naging dahilan para ma-inlove ako sa music. Wala pong sumunod sa yapak namin sa mami ko. Mami ko ay kumakanta sa mga iba't ibang okasyon. Buhay, patay, kumakanta yan. Ang nanay ko ay soprano. Mala Silvia Latorre pag kumanta yun. Talagang ginagamit din po niya yung kanyang gift na binigay ng Panginoon sa kanya. At patuloy po kaming magkapatid ay ipinakilala niya sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa ating mga nanay. Pwede ba natin bigyan ng special na palakpak at pasasalamat ating mga nanay? Of course, dami mga nanay mamaya. Mamaya po sila ay magbibigay ng kanilang special number. Meron silang sing and dance presentation mamaya.
Oo, magugulat po kayo. Dahil sobrang kagulat-gulat po ito, hindi namin pwedeng ipakita sa Facebook Live. Pawang, ito po ay para lamang po sa mga online viewers. Sayang wala si Sister Lai, ano? Sayang pala. Pero Sister Lai at sa iyong sister-in-law, we pray complete healing in the name of Jesus. Amen. So excited na po ako pag-usapan na natin ang ating message sa bigay ng Panginoon sa atin. Let's pray po muna as we move on. Father, we thank you once again. Isang napakagandang pagkakataon para pagsaluhan po namin ang mensahe mo sa umaga pong ito. And I pray that you would use me as your mouthpiece. Panginoon, tulungan niyo po ako na mailahad at maipahayag ko ng malinaw ang mensahe mo. Hindi lamang po para sa aming mga nanay na sineselebra po namin ang kanilang araw ngayon. But because, Panginoon, kami po bilang mga miyembro na aming mga pamilya ay mahipo din po ng mensahe mo ito na hatid sa amin sa umaga pong ito. And Lord, this we pray and we thank you in advance dahil marami po kayong kapahayagan ibibigay sa amin sa umaga pong ito. In Jesus' name, amen and amen. At binabati po natin lahat ng mga nanonood online. Ang oras natin ay 43 minutes after. Mukha kayong gutom. Nagagahan po kayo? Talaga? Kaya nyo pang tumayo? Napag-usapan po natin, ang message title po natin ay ito, Grace Moms, Grace Mothers. So tayo to, pag sinabi natin grace, anong definition ng grace? Undeserved, unmerited, and unearned favor. So ibig sabihin, tayo po sa buhay natin, dahil napakabuti ng Diyos that He has been so good to us, gaya ng song na ibinigay sa atin kanina ni Ate Jackie. Diba? Do you believe that God has been so good to you, church? Amen. Alam niyo kung bakit? Because we are graced. Hindi lang yung mga nanay natin. Ako personally, I'm graced. You know why? Because binigyan ako ng isang ina na talaga namang sobrang mapagmahal. At alam niyo po yung aking nanay, sobrang blessed ako doon. Girlfriend ko pa lang po yung aking ex-GF. Wife. Mali. In Jesus' name. Ex-GF. Hindi premonition yun. In Jesus' name. Girlfriend ko pa lang siya. Pero mas close po yung mami ko kay Mrs. Naalala ko, meron kaming kasalang pinuntahan. Nag-abay ako. Kasama ko yung mami ko noon. Tapos kasama ko si Jo. Tapos biglang nawala si Jo doon sa simbahan. Yung pala dumating yung mami ko. Tapos sinundo siya. Kasi sa I think saan bang lugar yon? Sa may Quezon Avenue. May kaulon doon eh. Sa West Avenue pala. Yung pala, niyaya ni mami ko, si Jo. Kasi pares sila mahilig sa pansit. Ganun yung mga gigs nila nung araw. Nawawala sila bigla dahil kumakain sila. Hindi ako sinasama. Pero bilang ako, natutuwa ako dahil mahal din ng mami ko yung mapapangasawa ko. Kaya lang, ang nakakalungkot lang, although bumili na po siya ng kanyang damit for our wedding, hindi na po niya naabutan yung wedding namin. So makabilang buhay na si mami. Pero nakakatuwa, hinabiling niya sa akin si Diyos. Sabi niya, pag nagpakasal kayo, sakaling wala na ako, mamahalin mo yung asawa mo. Paglalaba mo yan. Sabi ko, ma, ginawa ko naman po at ginagawa kong patuloy. At praise God sa loob ng mahabang panahon, we just celebrated our anniversary nitong April 18. Haba na ng panahon na aming pinagsasaluhan ng pagmamahalan namin. Alam niyo, napakaganda po nung binigay sa aming panuntunan ng Panginoon. Every morning na-appreciate ko si Mrs. Di ba, pangkaraniwan, sinasabi natin na ang mga ina ay ilaw ng tahanan. Pero alam niyo kung ba't marami mga tahanan ng nawawasak? Hindi ginagampanan daw po ng mga nanay yung kanilang pagkatawag bilang mga ilaw. Pangkaraniwan sila po yung nagiging speaker ng tahanan. Kaya pag umiingay, nawawasak ang tahanan. Pero I praise God for my wife. Hindi po siya ganun. Talagang mas tahimik pa nga siya sa akin. At madalas po siya nagtatanong. Nararamdaman ko parang napakatalino ko. Tanong niyo kung ano yung tinatanong niya sa akin. Best, pantay ba yung kilay ko? Kaya pag magandang kilay ni Mrs., ako may kagagawa nun. Gusto ko na nga siyang ibili nung karton
Yung may nakaukit na. Sabi ko, bili tayo ng ganun, babes. Yung para ini-spray na lang yung kilay mo doon. Doon kami napapatagal sa umaga eh. Sa kilay eh. Pero I praise God dahil confident na siya. Pag sinabi ko sa kanya, pantay na kilay mo, I love it. Okay na kami. So talagang blessed po ang inyong lingkod. Amen. So today, pag-usapan natin, it's all about mothers at meron po mga admonition ng Panginoong Diyos para sa atin. At ating question po for today is this. At sa mga nanonood online, please samahan niyo po kami sa pagsagot sa ating question for today. As a mother, how do you show care to your family? So bilang mga nanay, paano niyo mapinapakita ang inyong pagmamalasakit sa inyong mga pamilya? At ang mga admonition pong ito ay hatid sa atin ng Panginoon na para maintindihan natin kung ba't niya ibinigay o bakit niya inilaan sa atin ating mga nanay, ay maintindihan muna natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Yun ang pinaka-importante. Gaya ng sinabi ko kanina po, no, mula sa Romans 8:32, He, referring to God, He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ibinigay po ng Diyos sa atin ang pinaka-eternal nating pangailangan which we did not ask, hindi natin hiningi ang Panginoong Jesus. Pero because He loves us so much, ibinigay niya po ng kusang loob sa atin ang ating pangailangang eternal. Now, anong dahilan ng Diyos para i-withhold niya sa atin o ipagkait niya sa atin yung mga bagay na temporal lang na hinihingi pa natin? Isipin niyo po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pastor, ba't hindi ko nararanasan at hindi ko nakakamtan yung mga bagay na pangailangan ko? Sabi ng Biblia, hindi po kasi ninyo hinihingi. Amen? At sa ating mga magulang, di ba, kapag tayo po malapit sa ating mga nanay, ang mga nanay natin, pag humingi tayo, talaga naman, ako po hindi matanggihan ng aking nanay. Pero isa pong bagay na na-appreciate ko sa nanay ko, disiplinarian po yung nanay ko. Pag sinabi niyang hindi talaga. Nung una, medyo sabi ko, ba't kaya ganito yung nanay ko? Pero na-appreciate ko later. And sabi ko, buti na lang. Yung aking nanay ay itinayo ng Panginoon, nakasandig po siya sa mensahe ng Ebanghelyo. At talaga naman kahit matagal na po siyang lumisan sa mundong ito, yung kanyang legasiya ay naipagpapatuloy ko at amin pong sinasagawa din yung aming pagdidisiplina sa mga anak namin. So purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga nanay at sa buhay po personally na aking nanay. So as a mother, how do you show care to your family? Ito po ang ating pag-uusapan today. So sa atin pong pagpapatuloy, ay alamin natin at para maintindihan natin kung gaano tayo kamahal na ating Ama sa Langit, ay makita rin po natin kung paano tayo kinakalinga na ating mga ina. Now, gusto ko lamang pong tawagin ang atensyon yung ating mga, sino dito yung mga anak? Lahat naman tayo anak, di ba? Unless kayo po ay bigla na lang sumulpot sa mundong ibabaw. Lahat tayo anak. At mga asawa, may mga asawa dito, iba dito binata pa. Meron akong mga admonition para sa mga asawa at mga anak. Alam mo, pangkaraniwan, ang masakit, no, na nababrandihan ng mga nanay. Papayag ba kayo, mga nanay, mga marites daw po kayo? Papayag po ba kayo, marites? Merong admonition dito ang Biblia. Alam niyo, mga nanay po, ang aking observation lang, at base rin sa sinasabi ng Social Weather Station, merong research. Kaya daw po nagiging marites si nanay kasi walang kausap sa bahay. Dapat kinakausap. Dapat yung anak, nandyan yung panahon, meron tayong pagkakausap sa ating nanay. Ganyan din yung mga asawa, especially tayo, napakalaki po ng responsibility natin na tayo po ay, para maiwasan si nanay, ay maging marites. And by the way, alam niyo naman yung ibig sabihin ng marites, di ba? Mari, anong latest? Di ba? Dapat kinakausap natin sila. At yun din po maganda, no, sa aming mag-asawa nga, every day. Actually, matagal na namin ginagawa yung breakfast po namin, medyo matagal talaga. Kasi ang dami naming talakayan ni Mrs. At gusto ko po ibahagi sa inyo na maglaan tayo ng oras para sa ating pakipagkuntahan. Sa ating mga, kung kayo po'y anak sa ating mga nanay, para hindi kayo, hindi na-develop yung layo nyo sa isa't isa, bagkos ma-develop yung pagiging malapit nyo bilang magulang at anak sa isa't isa. Kasi communication po talaga ang key. Di po ba? Nung naliligaw tayo, nung nililigawan ko si Joe,
Kasi syempre, crush mo, no? Tapos nung nakausap mo na, abay, sinasamantala mo kausapin. Ganon din po yung pakipagrelasyon natin with our anak or asawa. Amen, church? Di ba? Kayo po ba ay naniniwala kayo na susi ang communication? Napakahalaga po niyan. At nakakalungkot lang, ngayong napakaganda po ng communication system ng mundo, parang sira pa rin ang communication. Ano? Nung araw, nung panahon namin, nagliligawan kami, wala pang cellphone eh. Pero pag sinabi namin magkikita tayo bukas nagkikita kami. Pero ngayon may cellphone na, pagbibigay ng oras, hindi pa rin dumarating. Hindi po ba? So hindi yung technology ang may kasalanan. Yung tao pa rin. So ngayon po, bilang mga mananampalataya, I believe, gaya ng sinabi ko kanina, para maiwasan po maging marites si nanay, kung kayo po'y anak, magkaroon po kayo ng regular communication with your mom. At bilang asawa, magkaroon din kayo ng regular na communication with your wife. Importante po ito. Dahil para ma-develop po natin yung hindi tayo, ano yung mga dapat pag-usapan? Dapat makasaysayang pinag-uusapan. Meron akong nakitang isang paalala mula kay Denzel Washington. Nagkausap kami kagabi. Sabi ko, Denz, pwede ba mahiram yung keynote na kasabihan? Sabi niya dito, small minds discuss other people, and that's gossip. Chismis yun eh. Diba? Naniniwala ko yung mga nanay ng SGC dahil grace kayo, hindi kayo mahiling makipaghuntahan tungkol sa buhay na may buhay. Gossip yun eh. Tawag doon ni Denz, close kami, si Denzel Washington. Small minds, ibig sabihin makikipot ang utak. Samantala, good minds naman discuss events. Ito pinakamaganda, great minds discuss ideas or revelation. Tayo yon mga mananampalataya. So, sabihin niyo sa mga katabi ninyo mga nanay, Mommy, you have a great mind. Parang wala akong narinig So, meron tayong great minds, mga kapatid. At kapag sinimulan po natin ito, ang usapan makabuluhan, ay uunlad tayo bilang mga mananampalataya. For example, last Tuesday, I believe nandun si Brother Fidel na nakasama natin. Last Wednesday, tapos na yung aming Bible study. So, usually, usap kami ni Mrs. morning to, aming breakfast. No? Meron akong magandang revelation dito. Gusto kong ibahagi sa inyo. Di po ba dito na nakalipas na panahon, ang daming aksidente, SCTEX sa NAIA, Terminal 1. Now, nakita ko lang sa mga post sa Facebook na parang even yung mga ilang mananampalataya, mga kaibigan ko, nakikita nila na parang pangkaraniwan ng sinisisi nila, ang Diyos ang nasa likod ng mga aksidente. Tapos meron pa ibang mga nag-post, pag panahon mo na talaga, wala ka na magagawa. Naniniwala po ba kayo doon, church? Pag panahon nyo na talaga? Ako hindi ko pinapaniwalaan yun eh. Although ang maraming Christians naniniwala po doon, no? Now, meron magandang revelation po dito na binigay sa akin ng Panginoon. It's a verse so popular pero hindi natin nakikita yung revelation dito. It's found in John 3:16. Kabisado niyo po ba John 3:16? Pati ba yan? Hindi niyo rin kabisado, mga kapatid? Hindi kayo sure? Anong John 3:16? Man shall not live by bread alone? Yun ba yun, John 3:16? What is John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Believes in Him, should not perish but have everlasting life. Now, napakabuti ng Panginoon dahil habang nagkukwento kami ni Mrs., sabi ko, Ma, hindi ko na-share ito nung Tuesday. Pero sabi ko, with all the tragedies that happened itong mga past few days, at makalipas nung NAIA, meron pa mga aksidente pa rin eh. Now, paano yun? Paano natin maiisip to na pag panahon mo na, is that true? Ako personally, I don't believe in yung ganong kaisipan eh. Now, ang ganda ng promise ng Panginoon sa atin. Kasi sabi ng talata, once again, for God so loved you, that He gave His only begotten Son, binigyan niya si Kristo, nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Divine exchange po iyon. Yung mga nangyaring pangit, inangkin po ng Diyos para sa kanyang bugtong na anak. Para maranasan po natin ang buhay na ganap at kasaya-saya, which we do not deserve. Now, tingnan niyo po yung talata. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pwede namang nakasulat na lang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will have everlasting life. Pwede yun, di po ba? Pero bakit nilagay pa dito sa verse na to, that those who believe in Him should not perish but should not perish. Tingnan ko yung word na perish in Greek. Greek pala to, mukhang nagkamali ako, no? Greek.
Hindi siya Hebrew o Greek. Yung word na perish, it's Greek. In Greek, it's apolumi. Sabihin niyo, apolumi. To be destroyed, to be killed, one must put to death. So, ibig sabihin, by putting your faith or by believing in Christ Jesus, pati po yung everyday tragedies, kayo po ay ligtas din. Wow! Is that a good revelation, church? Amen. Pastor, paano yung mga ibang mananampalatayang kilala ko na disgrasya din? Actually, anak pa nga siya ni Pastor. Hindi ko po alam. I cannot speak for them. Pero sabi po ng Matthew, yung susunod na verse, pakilagay nga po doon, sabi ni Jesus in Matthew 9:29, this can only happen to those Christians who will believe. So hindi lahat, hindi lahat ng tao, Christians in particular, pag hindi kayo naniniwala, I cannot speak for you, pero ako, I personally believe. Kung sabi ng Diyos, that whoever believes in Him should not perish, kasama doon, apolumi. Yung everyday happenings, may mga tragedies dyan eh. Sabi ko, Lord, thank you for this revelation. Kaya sabi ko, as a believer, as a born-again Christian, Panginoon, pangahawakan ko to, sabi mo, nananampalataya sa iyo. God will not put us into shame. Hindi niya tayo hahayaang mapahiya. So, kanino po mangyayari ito? Sabi ng Matthew 9:29, according to your faith, let it be to you. Amen. Now, wala po sa vocabulary ng Diyos na ang tao po ay mapahamak. Especially mga believers. Especially po mga Kristiyano. Gusto ko lamang po ditong kalaw-kawin ng inyong mga isipan sa mga nakagisna nating katuruan. Na pag oras mo na, oras mo na. Kung naniniwala po kayo dyan, I respect you. Wala pong problema doon. Alam niyo saan galing yung verse na yan? Pinahawakan yan, di ba ginagamit sa wake service, yung Job chapter 1 verse 21. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang nagbabawi. So, laban, bawi. Doon pala galing yung laban, bawi. Pero hindi po galing sa Diyos yon. Now, sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Now, church, listen to this. As a believer, you have to know how to rightly divide the word of truth. Now, pag tinignan natin yung Job chapter 1 verse 21, sino nagsasalita dito? Was it Job or ang Diyos? Si Job, hindi ang Diyos. Because God, I firmly believe that God is not in the ministry of taking lives, but He is in the business of giving life, not just life, abundant life. Ano sabi ni Jesus in John 10 verse 10? I am come that you might have life, and that you might have it more abundantly, and that you might have it. Bakit might? Past tense po yun ng may. Pag sinabing may or might, may potential kung maniniwala ka. Kung hindi ka maniniwala, hindi ipipilit ng Diyos. But I would like to encourage you, believe, because ito po ang sabi ng Biblia. Amen. I am come that they may have life and that they may have it more abundantly. So wala po sa bokabularyo ng Diyos, sasaktan po kayo. You have to believe it. Kung ano man po yung nangyayari sa everyday nating buhay, kaya po never po neglect to pray for your protection each and every day. Huwag niyo pong iti-take for granted yon. Pag lalabas kayo ng bahay, Lord, I claim your protection in Jesus' name. Actually, 3 things that you have to pray. Number 1, wisdom. Sabi ng Bible, it's the principal thing. And then, second, you pray for favor. And then, pangatlo, protection. Pag lalabas kayo ng bahay. Amen. Pastor, Sino ang nasa likod ng mga trahedya sa kunat aksidente? Yun ang kwentuhan pa rin namin ha. Nagko-coffee kami ni Mrs. Wala po ang Diyos. Usually, ang sinisisi Diyos eh. Ang nasa likod po na si Satanas. John 10 verse 10. Tingnan po natin to. Yung first part, the thief, referring to Satan himself. Does not come except to, anong trabaho niya? Job description ni Satan. To steal, kill, and destroy. Sabi nung second part ng John 10 verse 10, sabi ni Jesus, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Pangkaraniwan, dahil kulang po sa knowledge ang ibang mga mananampalataya about the Word of God, yung job description ni Satan, hinahalo, pinagpapalit sila ng Diyos. Mali. Kaya po maraming tao, pag may nangyaring aksidente, sisi sa Diyos. So habang nag-uusap kami ni Mrs., lalong lumalakas yung pananampalataya namin sa Panginoon. Wow, napakabuti ng Panginoon. Because He is not in the ministry of taking lives, but of giving lives. So, sino, pastor, ang nasa likod ng mga trahedya? Number 1, ang dyablo. Kaya nga po, you have to pray for your protection. Inaangkin natin ang protection ng Diyos sa atin. Binigay ko na po ang John 10 verse 10a. Sino pa yung isa?
Hindi po ang Diyos ang nagbibigay po ng kapahamakan sa atin. Hindi rin po ang Diyos ang kumukuha ng buhay ng mga tao. Di ba sinasabi ng iba, pag mabait ka, huwag kang maging mabait, kukunin ka na ni Lord. Mali. Salungat sa Bible yon. Sabi ng Bible, Psalm 91 verse 16, with long and satisfying life, paano mo makakamit yon? By focusing your eyes unto God's salvation, which is Jesus. So the more pa lang, kayo po ay nakafocus sa katuwiran ng Diyos, umahaba ang buhay ninyo. Pero ang natutuhan natin, Chang, di ba? Huwag kang maging mabait. Hindi ko sinasabing huwag kayong magpakabait, ha? Kasi yung mga tao doon mababait, kinukuha kagad ni Lord. Hindi totoo yun. Now, sino po ang nagpapaiksi ng buhay ng tao? Hindi po ang Diyos. Number 1, si Satanas. Lalo tigit kung kayo po ay wala sa Panginoon, pag napagtripan kayo ni Satanas, sorry na lang. Alam niyo, sino po nagpapaiksi ng buhay ng tao? Ikalawang reason, tayo din, mga tao. Now, may verse ba tayo? Para po maibsan lang, at magkaroon kayo ng metanoia, makita nyo napakabuti ng Diyos na ating sinasamba. So lalo kaming na-in love sa Panginoon habang nag-uusap kami nung breakfast namin mag-asawa. Now let me give you Proverbs chapter 10 verse 27. If you respect the Lord, you will live longer. If you keep doing wrong, your life will be cut short. Alam mo nang bawal sa yung pagkain niya, kinakain mo pa rin. Talagang maaga kayo makikita ng Panginoon. So, sino ang may kasalanan? Hindi pala ang Diyos. Pero most of the time, sinisisi natin ang Diyos. But God is so good. Amen? All the time. And all the time, God is indeed good. Amen, church? Amen. So, tanggalin na po natin sa isipan natin na ang Diyos po ang nasa likod ng mga trahedya at aksidente. Hindi po. Kasi pag may mga ganyan nangyayari, mga masamang mga bagay, ang sisi, sumasama pa ibang mananampalataya. Naniniwala kami, ang Diyos na nasa likod niyan. Kinuha na yan dahil may purpose. Hindi po. Ang purpose ng Diyos para sa atin ay magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kung hindi po kayo naniniwala, hindi po pinipilit ng Diyos. Now, this will only happen to those Christians who will believe. Matthew 9:29. According to your faith, let it be to you. Amen. Church, di po ba napakabuti ng Panginoon? So sa mga naniniwala, hindi po ito sa apilitan, but this is a good revelation. Habang kami po ay nag-uusap mag-asawa, ang ganda na aming kwentuhan at napapagyaman po dito yung aming samahan bilang mag-asawa. Now, ito po yung admonition ko para sa mga tatay, para lalo po tayo mapalapit sa ating mga minamahal na asawa. Be quick to appreciate your wife. Kasi pag nagluluto si Mrs., ito po ay hindi pa tama ito sa mga nanonood din online na tamaan na huwag po kayo magalit sa akin. Ano rin naman to admonition para sa akin. Di ba pag masarap yung pagkain na niluto ni Mrs., usually yung mga lalaki tahimik lang kailan na kain. Pero pag hindi masarap ang lasa, doon tayo salita ng salita. Baliktarin natin. Pag masarap ang pagkain, appreciate your wife. Uy, sarap Uy, first time mo nagluto ng masarap Huwag niyo sasabihin yung hindi mo makuha yung luto ng nanay ko nung nabubuhay. Naku, away po yan. Huwag yan. So, next naman, admonition to children. Be quick to acknowledge your mother. Amen? Kung may ginawa po sa inyo ang inyong mga mommies, ako, may edad na ako noon Pero talagang malapit ako sa mami ko. Tawag nga ng mga barkada ko sa akin, mommy's boy ka It doesn't matter, sabi ko. Sa edad kong nagtatrabaho na sa office, paggabi po akong dumadating, nasa Cavite po kami noon Nandun pala ako sa Sapote. Ano ba yung kalsadang yun, ma? Yung dating tinitirhan namin? Hindi pa tayo mag-asawa noon Ha? Hindi doon. Doon sa isa pa. Tanaw na tanaw ko ng nanay ko, pag gabi-gabi na ako umuwi, nandun yung nanay ko, nag-aabang sa labas. Isipin mo, tanda ko na. Tapos, pag nakita kami, sabihin ko sa kanya, saka, ba't ginabi ka na naman? Inuuna mo na. Namimiss ko yung mga ganong kwentuhan namin Pero hindi nagagalit mami ko, yakapin ko na yun, tapos sabay na kami uuwi. Nakakamiss yung nanay ko. So, be quick to acknowledge your mother. Sabi ko, ma, gabi na, ihintay ka pa sa akin. Siyempre, iniintay daw niya ako. Sarap magmahal ng nanay, So, sa mga anak po dyan, be quick to acknowledge your mother. So, let's go back to our question. As a mother, how do you show care to your family? So, ito po ibibigay ko sa inyo, mga nanay, and I believe this will only also help yung mga tatay as well. So, since Mother's Day po ngayon, pasensyahan po tayo, Sa June pa naman ang Father's Day, so kayo muna ang ating pag-uusapan. Okay na po ba yan?
Okay lang yan. May pagkain naman tayo mamaya, huwag kayong magagalit sa akin. So as a mother, paano natin ipapakita yung pagmamahal natin sa ating mga anak? So, pag-usapan natin the first admonition. Admonition number 1. Handa na kayo, mga nanay? Pwede bang basahin ng mga nanay sabay-sabay? 1, 2, 3. A mom should be to her children. Maganda sana kung sabay-sabay po, no? Maganda yung sabay-sabay. Sige, 1, 2, 3. A mom. Tingnan mo, galit na kayo. Nakikiusap lang naman ako. Now, tayo po mga magulang, gaya sinabi ko kanina, nanay po tayo kasi kayo ang sineselebrate natin. Tayo po dapat ay maging mabuting influencer sa ating mga anak. Alam mo, isa pong napakagandang verse, pakita natin in Proverbs chapter 22, verse 6. Tingnan niyo po yung verse na to. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will never depart from it. Alam niyo, in the Old Testament, yung mga magulang po nung araw, yung mga nanay, yung mga bata, as young as 5 years old, tinuturuan na po sila magbasa ng Torah. The first 5 books of the Bible. Now, pag nagbabasa sila ng Bible, nung panahong yun, Torah, the first 5 books, ang ginagawa ng mga magulang, kumukuha sila sa kanilang mga daliri ng mga pulot-pukyutan. Alam niyo pulot-pukyutan? Honey bee. Now, yung mga anak nila, habang nagbabasa yung mga bata, pinapahiran sa palate nila or sa gums nila yung pulot-pukyutan. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Para habang nagbabasa sila ng salita ng Panginoon, nalalasahan nila na matamis at sobrang malinamnam ang salita ng Panginoon para na-encourage sila magbasa. Kaya pala may verse sa Bible in Psalm 34 verse 8, I think. Oh, taste and see that the Lord is good. Di ba may ganong song si Israel Houghton? Taste and see. Parang ganon yung song eh. Kaya pala ang kabutihan ng Panginoon natitikman din. Because yung kalakaran ng mga Hudyo nung araw, pag sila po yung nagbabasa ng Biblia at kasama nila yung mga anak nila, pinapahiran yung mga palate ng bata para nakikita nila na napakasarap magbasa ng salita ng Panginoon. So maganda rin pong gawin natin sa panahon natin ito. Habang kayo po yung nagbabasa ng Bible, hanap kayo ng, huwag naman yung asukal, no? Baka naman magka-diabetes kayo. Yung honeybee, para maalala nyo, napakatamis ng salita ng Panginoon. Amen. So ito pong ginagawa nila, pwede nating i-adapt. And maganda pa po dito, take note of, yun tama ako, no? Psalm 34 verse 8, sabi ng talata, oh, taste. Nakita niyo yung talatang ito? Merong OH sa simula. Oh. May kasamang pakiramdam na, oh. Di ba pag masarap yung kinakain natin, anong reaction mo pag masarap ang pakiramdam ang kinakain nyo? Ngi, gumaganon ba kayo? Wala sa Bible nun ng ngi. Walang ganun eh. Laging, oh. Sige, basahin natin na galing sa, yung nakatim kayo na matamis na pulot-pukyutan. 1, 2, 3. Oh. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Amen. Now let's go back to Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Now take note. Alam natin yung talatang ito, pero merong hidden message dito. Yung words na train at saka up. Train up. In Hebrew, it's nakakatuwa po itong message na ito. Sabihin nyo, kanak. Hindi po to tiyanak, ha? Kanak. Baka nga dito galing yung salitang anak din, Kasi ang Hebrew, nanghihiram din tayo ng Tagalog sa Hebreo, eh. Now, depende po ang tingin ninyo sa anak ninyo kung anak o tiyanak. Pero sabi dito, kanak. Kanak. Ay, mapaalala mga magulang, sa mga sisimulang magulang. Wag niyong binibigyan ng palayo yung anak niyo na negative kasi masama din yun. Meron ako mga kasamang mga kabataan nung araw. Pero kami kasama, kulot. Sinabi ko na to before. This is true story, ha. Sabi nung mga magulang niya, yan, anak ko kulot. Paglaki niyan, salot. Nagkatotoo nga. Kaya nagpa-plancha na ako ng buhok, eh. Buti na lang si Erica, hindi. Pabili ka na rin ng plancha, Erica. So, nakalakihan ng bata yun, eh, kasi it's a declaration, eh. Di ba sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. So kung meron po kayong mga anak, huwag niyo binibigyan ng masamang bansag. Uy, si kulot yan, salot yan. Ano pa mga bansag natin? Uy, si ano yan? Madilim ang
Ang kinabukasan yan, madilim ang kulay eh. Ang galing ng mga Pilipino sa mga pagbibigay ng mga ganon. Oy, si ano yan, singkit yan, mga ganon. Sabihin natin, gawin po natin yung nararapat. Train up a child in the way he should go. Now, let's go back to Proverbs 22 verse 6. Sabihin niyo po, kanak. Kanak. Ano ibig sabihin ng kanak? To initiate, to dedicate, or to discipline a child in the way he should go. And when he is old, he will never depart from it. So bilang mga nanay, you have to initiate for your children to enjoy reading the Bible. Kasi, ginagaya po tayo na ating mga anak. Pag kayo po nakita ng mga anak nyo nakababad sa teleserye, huwag kayong magulat yung anak nyo mahilig din sa teleserye. Amen? Meron akong kasama dati sa office. Kilala na ni Kuya Natnat. Sabi sa akin nung office mate ko, may hawak siyang cellphone. Sabi niya, Kuya, yung anak ko, nahihirapan ako disiplinahin. Ang hilig sa laro, hindi ko madisiplina. Sabi ko, bakit kaya? Habang nag-uusap kami, nagaganto, ha? Alam niyo na dahilan. Kako magsimula sa'yo. You have to initiate. Dapat makita sa'yo na hindi ka rin mahilig maglaro. Ang usong laro pa noon, yung, ewan ko, nadatnan niyo po ba yun, yung sa Mega Mall, yung nakatambay lang na gano'n. Ano yung before? Hindi pa ML yun eh. Yung naglalakad. Hindi Game Boy. Talagang daming na... Pokemon ba yun? Grabe mga tao doon sa Mega Mall, doon sa may malapit sa office namin. Nakaganon, anong ginagawa? Grabe. Pokemon ba yun, anak? Noong panahong yun? So, para po ang mga anak natin, madisiplina natin, you have to set yourselves as good role models. Maging influencer po tayo. Ngayon, para mag-enjoy din sila magbasa ng Bible at mag-aaral ng salita ng Panginoon, pakita natin nag-i-enjoy din po tayo. Mahirap mong ituro sa kanila yung hindi mo naman ginagawa. Kagaya po ng uncle ko na sumakabilang buhay na. Sabi niya sa mga anak niya, nakaharap ako, natatawa ako noon eh. Kumain kayo ng gulay. Alam niyo yung ulam niya? Tusino. Mabuti sa katawan yan. Habang kumakain siya ng tusino. Sabi ko, Uncle, okay ka rin, ha? Daddy ko, paglaki mo, huwag ka mag-sisigarilyo, masama sa kalusugan yan. Tapos binigyan ko yung daddy ko, Brother Fidel, ng mga babasahin about yung mga nakasasama sa mga naninigarilyo. Ano yung mga bagay na pwede mong maranasan kapag ikaw ay nagyoyosi. Mga masasamang pwede mangyari. So, binasa ng daddy ko yun eh. Si daddy ko kasi wide reader. So, nung nabasa niya, Chang, na ang dami palang masama sa paninigarilyo, tinigil lang ng daddy ko. Yung pagbabasa. Sayang, no? Wisdom eh. Ngayon, nasa piling na rin po siya ng Panginoon. Tumanggap din po siya sa Panginoon. Sabi ko, Dad, mas mahaba pa sana ang buhay. Tama yung sinasabi ng Proverbs 10:27, no? Kapag nire-respeto natin at pinapakinggan natin ang tiling ng Panginoon, humahaba ang buhay natin. So tayo din ang may kasalanan pala. So mga kapatid, paalala po sa mga nanay, maging good influencer po tayo or role model po tayo na ating mga anak. So once again, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Bakit? Nakasanayan na po kasi niya yun. Tapos nakikita niya pa yung kanyang nanay na hindi natin alam, pero sa totoo lang, ginagaya po kayo ng inyong mga anak. Pansinin nyo, yung mga anak nyo, gayang-gaya kayo. Pati yung mga pagano-gano ng ilong, sa inyo galing yan. Pati paubo yung, sa inyo rin galing yan. Nagugulat kayo, ba't kaya ka umubo? Sabi ng mami ko noong araw, sabi sa akin, anak, ang kulit mo. Sabi ko, makulit ako, ma. Ginagaya natin ang mga magulang natin eh. So, you have to set yourselves as good influencer po sa ating mga anak. Amen and amen. Okay po ba yun, mga nanay? And then, second admonition. Dito na tayo, second admonition. A mom should still discipline her children regardless of the age and career. Dito po nagkakaroon ng problema mga nanay. Pag po kumikita na yung mga anak nyo, still, nasa pangangalaga pa rin po ninyo, may discipline pa rin yan. Ang problema ng mga nanay, pag kumikita na yung bata, siyempre nakakapagbigay, no? Nagko-compromise na tayo. Hindi po.
nanay pa rin kayo. Sa pamilya po namin, may trabaho si Aves. Sabi ko, kahit nagtatrabaho ka na, makikinig ka pa rin sa amin ng mami mo. Hindi kami nagka-problema doon. Praise God. So, hindi po tayo mako-compromise na inaabutan tayo ng malaki ng mga anak natin. Kanina, pinapagalitan mo lang eh. Ano ka ba? Late ka na gumising, tapos inabutan ka ng mga 10,000. Tulog pa. Alam kong pagod ka kagabi. Hindi dapat ganon. Kasi, ang mga anak po natin, ipinagkatiwala sila sa atin ng Diyos. Amen. Now, ito pong gusto ko ipaalala rin sa mga magulang. Pangkaraniwan, kapag mga magulang po at yung anak ay church members, ibinibigay na ng mga magulang yung responsibility sa pastor. Hindi po namin pwedeng tayuan yon. Meron lang kaming hangganan. Pero kayo pa rin po ang ibinigyan ng responsibility ng Diyos para pangalagaan ang iyong mga anak. So, still, kung kayo po ay, at lalo tigit naninirahan pa rin sa inyong mga anak ninyo, regardless po ng kanilang mga edad, kahit mas matanda pa po sa inyong anak ninyo o mas mukhang matanda na sa inyong mga anak ninyo, disiplinahin pa rin po sila. Amen? Mga nanay? Amen. Parang mahina pong boses ninyo. May nasabi ba ako masama? Wala naman. At kapag ganun po yun, kasi pag tayo po nagbibigay ng disiplina, alam niyo, sa totoo lang, ang mga anak, naghahanap po ang mga anak ng mga nanay na magbibigay sa kanila ng tamang daan. For example, yung mga bata kasi, pag sila po kinakausap ng mga peers nila, ang hirap nilang gumawa ng dahilan. Yung bang, halimbawa, ayaw nilang sumama sa isang pupuntahan ng mga kabarkada nila. Now, kailangan nila ng mga magulang. Now, in the context, nanay, para meron pong magsabi sa kanila. Di ba minsan, ginagamit ng mga anak natin yung pangalan ninyo? Sabi ng mami ko, hindi raw ako sasama eh. So, kailangan talaga may tumayo para sa kanila. Minsan, kahit may edad na yan eh. Ako nung araw, pag medyo alam kong dihado ako sa mga barkada ko, ayoko talagang sumama, pero ayun na maniwala sa akin eh. Ginagamit ko na pangalan ng nanay ko, ma, sabi ko, gagamitin ko na yung pangalan mo ha. Sabi ng nanay ko, ayoko, di raw ako papayagan sumama. Sabi sa akin, laki mo na. Hindi ka pa rin pinapayagan, pero kailangan talaga eh. Amen, mga nanay. So, wag tayong magko-compromise doon because napaka-precious po na inyong mga anak at pinagkatiwala sila sa inyo ng inyong mga anak. Amen, mga kapatid? Meron ba tayong susunod na verse dito, Ate Ina? Proverbs 31, verses 25 till 28. Tingnan niyo po yung verse na ito. Strength and honor are her clothing. So kung kayo po, ginagawa niyo pa rin po ito ka bilang nanay. She shall rejoice in time to come. Verse 26, she opens her mouth with wisdom. So wisdom pala yun kapag kayo po nagdidisiplina pa rin sa inyong mga anak. And on her tongue is the law of kindness. 27, she watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. So hindi ibig sabihin na malaki na yung anak mo, ay bahala na siya sa sarili niya. Hindi po. Nandun ka pa rin para gabayan ang iyong anak. Kahit nasa abroad po kayo, gabayan niyo pa rin po ang mga anak ninyo. Lalo tigit may technology na po ngayon. 28. Her children rise up and call her blessed. So nakikita nila sa buhay natin, yung pagkalingin natin sa kanila, nakikita nila na pinagpala pa rin sila. Nakikita ng mga anak natin, pagpapala tayo sa kanila. Her husband also, and he praises her. Amen. Amen. Alam mo, I praise God for my wife, na minsan, sa totoo lang, may mga pagkakataon, nagigipit na kami. At dumarating si Judith. Talaga namang, buti na lang, hindi siya nakaisip ng mga bagay na illegal. Natatakot lang ako minsan, pag nakikita niyo noong araw yung mga gitara, pwede na ba natin ibenta yung gitara? Pag walang-wala na kami, sabi ko, wag yan. Meron ako dito pustiso, pwede natin isang lata. Wag lang yan. Pero nakakatawa, na hahanap ng paraan ang nanay, tapos hindi siya nagkakompromiso sa mali. At never ko narinig ang misis ko, siguro naman papahintulutan ng Diyos at tumaya na tayo sa high-alay o kaya sa loto. Pag nanalo naman tayo, bibigyan natin sa Panginoon yung 10%. Hindi kami humantong sa ganun. Salamat sa buhay ng aking misis. So that's admonition number 2. Number 3 na tayo. Church, natututo po ba tayo? Amen. Always affirm your children that they are loved. So mga nanay, importante po ito na tayo po bilang mga magulang,
dapat i-affirm po natin na mahal natin ang ating mga anak. Sige nga, Ate Ina, pakilagay sa Matthew chapter 3, verses 16 till 17. Meron po isang tagpo sa Biblia na kung saan hindi pa po nagme-minister si Jesus. So wala pa siya napapatunayan. Siya po ay binautismuhan malapit sa River Jordan, which is, ito pong River Jordan ay may tuturing na pinakamababang bahagi sa mundo. At binautismuhan po siya doon, malapit din na ilog. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Verse 17, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito yung aking minamahal na anak na kung saan ako'y sa kanya ay nalulugod sa Tagalog. So once again, church wala pa pong ginagawang miracles ito si Jesus, wala pa siya napapatunayan sa Ama. And yet, nandun siya sa pinakamababang bahagi ng mundo. Pinakamababang bahagi po ito. And yet, his Father sees him as his beloved Son, in whom he is well pleased. Now, pagdating po sa Luke, ilagay natin chapter 9, verse 35. Nandun naman po siya sa pinakamataas, the highest peak of sa buong mundo. Sabi dito ng tagpong ito, and a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, hear Him." Dito sa mga pagkakataong ito, marami na po napatunayan si Jesus. So still, anong sabi sa kanya ng Diyos Ama? "This is my beloved Son, hear Him." So ano po maganda rito? Tayo bilang mga ina na binamahal yung ating mga anak para hindi po gumewang-gewang yung buhay nila. Alam niyo pong sikreto dito? Paramdaman natin sa kanila na mahal natin ang ating mga anak regardless kung sila man po ay may ginawang mali at may ginawang tama. Kasi usually, ang mga nanay nakakatuwa Pag nakakakuha ng honors yung mga anak nila, kakatalino talaga ng anak ko, mana sa akin. Di ba? Ganon. Pero pag lagpak yung grades, manang-mana sa'yo yung anak mo. Di ba? Laging ganon Pero dito, napansin natin, in Matthew chapter 3, verses 16 till 17, wala pang ginagawa si Jesus. And yet, ang sabi na Ama sa kanya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So kapag alam po ng mga anak natin na sila po ay mahal sa kanilang mga magulang, hindi gagawa ng masama yan. Naalala ko po, alam ko, nakwento ko na po ito sa inyo before, na minsan, with the permission na aking bunso, kukwento ko rin anak yung kay kuya para balanse kayo. Minsan, dumating si Aryan, lungkot niya. Tapos yung mga kaklase niya, di pa rin nag-uuwian. Sabi ko, bakit? Natatakot daw sa mga magulang. Sabi ko, bakit? Kasi daddy, ang bababa ng scores nila. Sabi ko, ikaw anak, ano bang nakuha mo score? Daddy, 45. Tama ba yung scoring, anak? Para maging, anong score mo nun? Para di na maalala. So, 45 na lang. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Mahal na mahal kita and I'm proud of you. Over 105 pala yun. So in short, bagsak. Isa siya sa mga bagsak. Pero niyakap ko pa rin, anak. Talagang manang-mana ka sa mami mo. Di, sabi ko, manang-mana ka sa daddy mo. Di ba magkamukha kami? Kaya nga nagpa-long hair ako Pag nakatalikod ako, Aryan na Aryan ako Sabi ko, anak, walang problema. Mahal na mahal ka pa rin namin. Alam mo, nakita rin namin kay Aryan, kasi kami siguro, praise God, kasi naniniwala ako sa school, dapat hindi mo tinutulak yung anak mo makipag-compete sa ibang mga kapwa kaklase. Nagdudusa yung bata Kami mag-asawa, ang pananaw namin, nagpunta sila sa eskwelahan para mag-aral, hindi para makipag-kompetisyon. So sabi ko, anak, huwag ka mag-alala, nandito kami, pero I suggest, anak, kasi araling panlipunan yun, anak, di ba? Tama ako? Tama ba? Kasi anak, pagbutihin mo, araling panlipunan mo, tinitingnan kita susunod na presidente ng Pilipinas So hindi pwedeng mababa ang score mo sa araling panlipunan. So ibig sabihin, praise God, pinagmamalaki ko ang buhay ng aking anak sa biyaya ng Panginoon. Aba, hindi naman kami pinapahiya ng bata yung matataas ang score pa rin. At matataas ang grades. Amen. At papagmalaki ko na rin, siya po ang vice president ng kanilang student organization sa NU MOA. Ngayon. Ito mo, kamukha ko yan.
Proud ako dyan. Now, pag pinapakita po natin sa mga anak natin, sa mga panahong wala pa silang napapatunayan, mahal natin sila, at sa mga panahong may napatunayan sila, mahal pa rin natin sila, na-affirm po sila ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Now, anong dahilan nila para lumipat sila sa mga barkada nila? Alam niyo kung ba't lumilipat ang mga kabataan sa mga barkada nila? Because they don't feel yung affirmation ng kanilang mga magulang. Di po ba? Halimbawa, makikipagkwentuhan yung mga anak sa nanay at tatay, nai-invalidate sila. Oh, anak, pagod ako, wala akong panahon, next time tayo mag-usap. Kanino pupunta yung bata? Sa barkada. Pero kapag sila po yung na-affirm at na-validate yung kanilang mga kwento, kahit po pagod tayo, pakinggan natin. Importante yun sa mga bata. Isa pang kwento para po sa mga newcomers natin, sa mga nanonood online. Nung one time, nakwento ko na po ito sa inyo I think this is a good example. Si Aves naman, dumating sa bahay, lungkot na lungkot. This was Friday afternoon. Galing school, sabi niya, pag-graduate na siya sa high school. Sabi ko, anak, ba't malungkot ka? Daddy, kakausapin ka raw ng teacher kung ako yung makakagraduate or hindi. Sabi ko, di ba nag-test ka na? Hindi ko po alam pero kausapin daw po kayo sa Monday, punta kayo ni mami doon. Sabi ko, anak, huwag ka mag-alala. Tapos yung mga kaklase niya, same thing happened. Hindi umuwi ng bahay. Na natatakot, baka di gumraduate, papagalitan ng mga magulang. Sabi ko sa kanya, anak, hindi ka man gumraduate. This is true, mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon. Anak, huwag ka mag-alala. Although, syempre, nakakapanghinayang yung pagod mo, yung ginastos natin, pero kung hindi ka talaga nakapasa, meron namang second chance. Huwag ka mag-alala. Ang pinalulungkot ni Aves, of course, yung pagod niya, panghihinayang, sabi niya, Daddy, ginawa ko naman lahat yun naman pala Pagdating namin ng Monday, sabi nung teacher sa akin, sabi ko, pinatawag niyo raw po kami. Opo, gusto lamang po namin ibalita sa inyo na pasado po si Aves. Ano yan? It's a prank? Sabi ko doon sa teacher, nandun yung principal, sabi ko, Ma'am, huwag niyo pong gagawin yan kasi paano kung kami po yung uri ng mga magulang na papagalitan namin yung anak namin? Di po ba? Si Aves talagang lungkot na lungkot siya noon. Pinagsabihan ko yung teacher, sabi ko, huwag niyo pong gagawin yan. Pwede niyo namang sabihin na lang sa kanya. Kasi that was Friday, malungkot siya, Saturday, Sunday, and Monday. Ngayon, di pa po niya alam, nalulungkot siya sa baba. Anong nararamdaman ng bata? Buti na lang, affirm namin siya, na mahal namin siya. Kahit wala pa siyang napapatunayan. Now, dahil alam ni Aves yon, alam ni Aryan yon, hindi sila nagsinungaling sa amin. Yung isa, yung aming bunso, sinabi niya, Daddy, actually, bagsak ako. Pero kung natatakot sa yung bata, magsisinungaling yun Pero dahil hindi sila natatakot sa because they believe na mahal namin sila, regardless of the situation, affirm sila ng kanilang pagmamahal ng kanilang mga magulang, lumapit sila sa amin. And then, nung nakita-kita kami, siyempre, galit si Abis doon sa kanyang teacher. Sabi ko, anak, babayaan mo na. Uso naman ngayon mga it's a prank So that's it. So dito, ang Panginoong Hesukristo, wala pang pinatunayan. He did no miracles pa dito, mga pagkakataong ito, mga kapatid. Pero sabi sa kanya ng Diyos Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Alam niyo po, marami mga mananampalataya sa ngayon kung bakit hindi nagtatagumpay sa buhay, kung bakit nasasadap pa sa paggawa ng kasalanan. Yes, they believe that they are children of God or kids of God, pero ang problema nila, naniniwala po ba sila na sila po ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Yun ang problema ng maraming mananampalataya. Kasi, sa totoo lang, kapag alam mo ang magulang mo, alimbawa, ako, anak, kunwari tatay ko si Kuya Makoy. Kapag alam kong hindi siya nalulugod sa akin, ba't ako lalapit sa kanya? Same thing with God. Kapag ang tao po, hindi niya alam, kapag ang alam niya, galit sa akin ng Diyos ba't ako magpipray? Pero the truth is, nalulugod po sa inyo ang Diyos. At itong verse na ito, hindi lamang po sinabi ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, because we are now in Christ Jesus, and that's why God is also telling you, you are my beloved son, you are my beloved daughter, in whom I am well pleased. So mga kapatid, walang dahilan para gumawa tayo ng kasalanan. Walang dahilan para tayo pa lumayo sa Diyos because God is so in love with you and He is also well pleased with you because He sees you in Christ Jesus. Amen, church? Galing, So para hindi po lumayo sa atin na ating mga anak, affirm them that you love them so much. Kung gaano sila kamahal ng Diyos, ganun mo rin sila kamahal. But of course, may disiplina pa rin, mga kapatid,
Hindi ko sinasabing walang disiplina sa grace. Last Sunday, napag-usapan natin, kapag nagdidiscipline tayo, paanong sistema? Principle, CCC. What's the first C? Alala nyo? Compliment nyo yung bata. Then, i-confront nyo. Wala pong compromise ito, confront and then compliment. Ganun po ang Panginoong Jesus. Hindi ko na ma-elaborate yun. Pwede nyo balikan yung message natin last Sunday. Okay. At Kuya Jethro, may susunod pang verse dito. Pakilagay nga. Luke chapter 9, verse 35. This is my beloved son. Ikaw yan, kapatid. Amen. In whom God is well pleased. So, be established that God is well pleased with you. Hindi po disappointed ang Diyos sa'yo. Sabihin mo sa mga nanay at katabi mo ngayon, hindi disappointed sa'yo ang Diyos. He is well pleased with you. Amen. Amen. So, you have this sense of love ng Diyos na pag kayo po'y pagising nyo sa umaga, believe that God is so in love with you. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kasi before, no, ako po'y wala pang kapahayagan ng biyaya, akala ko, sobrang disappointed sa akin ng Diyos. Kaya, lahat ng gawin ko para bang nakikipagsapalaran ako sa Diyos na, Lord, okay ba itong ginawa ko? Pleasing ba ako? Na pag meron akong nagawang palpak ang mindset ko, bad trip sa akin ng Diyos eh. Kaya hindi nagtagumpay yung ginawa ko. Hindi po, mali yun. God is well pleased with you. And you are His beloved Son. Wow. Sarap, ano? Nakapatid. So that's admonition number 3. Number 4 na po tayo. Admonition number 4 for moms. Correct your children in private and praise them in public. Mahalaga po ito. Na para hindi po napapahiya yung ating mga anak. Amen? Meron pong tagpo sa Biblia na kung saan ay pinadala po ni John the Baptist. Ito po yung medyo nagkakaroon sila ng alinlangan. Sabi ni John the Baptist sa kanyang mga disipulo, puntahan nyo nga si Jesus at tanungin nyo kung siya nga ba yung Mesaya na pinadala ng Diyos. Now, tingnan natin ang kasaysayan po para po masagot natin itong at makita natin itong ika-4 na admonition o paalala sa atin, sa ating mga nanay. Matthew 11 verses 2-3. And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples. So, nakakulong na po dito si John the Baptist. At nakita niya yung mga ginawa ni Kristo na pinadala niya yung mga disipulo para tanungin itong si Kristo. Verse 3, pakilagay yung verse 3 natin. And said to him, are you the coming one or do we look for another? So sabi niya sa mga disipulo niya, puntahan niyo si Jesus. Tanong mo, kayo ba talaga ang pinadala ng Diyos? O meron pa kami hinihintay na iba pa? Medyo masakit ito kasi magpinsan sila eh. Now, tingnan natin kung anong reaction ni Jesus. Now, matututo po tayo dito. Now, dito tayo sa verses 4-6 naman, still with Matthew chapter 11. Jesus answered and said to them, go and tell John the things which you hear and see. So dito po, nag-usap sila with the disciples. Sila lang, in private. The blind, sabi nga. Kasi yung question, nabalitaan ni John the Baptist na ang dami mga mabubuting ginawa ni Kristo. So, anong sabi ni Jesus? Sinagot niya. Hindi niya sinagot ng yes, hindi niya sinabing no. Itong sagot ni Jesus, the blind see and the lame walk. Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakakalakad. The lepers are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Verse 6. And blessed is he who is not offended because of me. Yun lang sinabi ni Jesus sa mga disipulo ni John the Baptist. Then, let's continue, Kuya Jethro. Verses 7-11 na tayo, still with Matthew chapter 11. As they departed, hindi po dito yung mga disipulong pinadala ni John the Baptist. Jesus began to say to the multitudes concerning John, what did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind. But what did you go out to see? A man clothed in soft garments. Indeed, those who wear soft clothing are in king's houses. Verse 9, but what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet. Verse 10, for this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. Then verse 11, assuredly I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist. Nung in private po nagmi-meeting si Jesus with John the Baptist, sinabi lang niya, sinagot lang niya yung tanong, are you the one? O may hinintay pa kami iba? Mga bulag nakakita. This was in private. Yung mga pilay nakakalakad. Yung mga patay nabubuhay maguli.
And then umalis na po sila. This time, yung verses 17-11 na Matthew 11, habang umalis na po yung mga disipulo, kung pangkaraniwang tao po itong, at hindi po Diyos talaga si Kristo, alam niyo sasabihin ni Jesus sa mga tao, na kanina pang dinatnan sila. Nakita niyo yung dalawang disipulo ni Juan na yon? Alam niyo kung ba't sila dumating dito? Walang modo. Pinagdududahan ako. Diyos ko ako. Pwede nga sabihin ganun. Pinagdudahan ako. Isipin mo yan, ha? Napakapapangit. Ang pangit na ugali ni John the Baptist, kaya nakakulong eh. Pwede ganun ni Jesus, di po ba, no? Pero alam niyo pong ginawa ni Jesus, nung umalis na po yung mga disipulo ni John the Baptist, pinuri niya si John the Baptist in verse 11. Assuredly, I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist. Walang isinilang na masihigit pa kay John the Baptist. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Wow! So, ano ginawa ni Jesus? Pinraise na si John in public. Pero diniscipline po sila at tinuruan sila in private. Kaya po tayo mga nanay, pag may dinidisiplina kayo, at alam ko wala namang ganito sa SJC, huwag nyo na po dinadala sa social media. Ibang tipong wala namang alam ang buong mundo, pero alam na po namin ang istorya sa bahay ninyo. Because of social media. Now, para po yung anak natin, hindi magalit sa atin, let us discipline them in private. But praise them in public. Wow, yung tamang praise lang ha. Huwag naman yung OA. Yung tama lang. Amen, church? Ang galing, ano? So yung bata hindi napapahiya. Kuya Jeter, may susunod pa tayong verse dito. Proverbs 22 verse 6. Ito po yung sinasabi ng talatang ito. Train up a child in the way he should go. Paano natin sila iti-train? Pwedeng gamitin ko na yung word pagalitan ninyo sila in private, but praise them in public. Wow! Kahapon, ang ganda po ng meeting namin with the praise and worship team. Marami kami na pag-usapan doon. Gusto nyo malaman? Di pwede, kami-kami lang yon. Pero I praise God for these people na nagbigay po ng kanilang commitment for the church. At natutuwa ako na lalo tigit yung mga bago nating kasama. Salamat kila Sister Jackie, yung kanilang commitment for the ministry natin sa SJC. So, may mga pagkakataon as a pastor, alam nila po iyon. Pinagsasabihan ko rin po sila, pero hindi ko sila kinokondem. Walang ganun. At tayo rin po dito sa church, hindi ko gagamitin ang pulpito para kondenahin kayo in public. Hindi po dapat ginagawa ng pastor yon. But it is my responsibility to praise God and give you acknowledgement in public. Kasi kapurihan po ng Diyos yun eh. Pero hindi ko po gagawin na dito sa pulpito, nahiyain ko po kayo. Wala po akong karapatan doon. Kung si Jesus nga hindi ginawa eh. Kung ang Panginoon natin hindi ginawa, ba't ko gagawin? Ba't ko kayo papagalitan? Duwag lang po na pastor ang gagawa nun. Yung bang tipong meron akong issue sa isa, tapos raratrating ko kayo lahat. Napaka-unfair nun. Tapos may mga bisita tayo, nandito sila, Brother Fidel, isipin niya, sino kayo pinapatamaan ni pastor? Napaka-unprofessional naman nun, di po ba? So dahil alam kong mahal ko kayo, kung meron man po kayong ginagawang mali, kaya ko po makipag-usap sa inyo ng solo lang tayo. And I will confront you. In public, in private, kaya ko po kayong pagsabihan. Kaya ko kayong komprontahin. Pero in public, I can also praise you. Sa biyaya po ng Panginoon. Malinaw po, church. Di ba? Ang galing ng Panginoon. So that's admonition number 4. Sige, Kuya Jet, pakituloy nga. Proverbs 31:25-28. Hindi ko nababasahin yan. Now let's go back to our question. Dito na tayo, Kuya Jet, sa ating question. Natututo tayo, mga kapatid. Amen. So let's go back to our question. As a mother, how do you show care to your family? Ito po yung ating solution. 4 na solutions. Admonitions to moms on Mother's Day. Moms, this is for you. Number 1, a mom should be a good role model to her children. So that's number 1. Number 2, a mom should still discipline her children regardless of the age and career. Number 4, always affirm your children that they are loved. Number 4, kanina pala, number 3, no? Number 4, correct your children in private and praise them in public. You know why? Because you are a graced mom. Bilang part po na ating church, kayo po ay binayayaan ng Panginoon. So walang dahilan na hindi po natin maituwid ang ating mga anak. Kahit malalaki po yan. Amen, church?
Ito po yung magandang admonition na binigay sa atin ng Panginoon. At dalayan ko sa mga nanonood din po sa atin online, napakabuti po ng Panginoon and He has given us His Word para maging basihan po natin kung paano po natin papalakihin ang ating mga anak na punong-puno ng pagmamahal. At the same time, hindi rin po tayo nagko-compromise. But because yung ating pagdidisiplina sa kanila is based on the Word of God. Amen, church? Are you convinced that God is so in love with you? Hindi po ba? Napakaganda po magmahal ng Panginoon. Hindi po siya konsentidor. Siya po'y mapagmahal. Pero yung pagmamahal po niya, nasa tamang panuntunan. Di ba? Napakapalad po natin, church. So I would like to invite ito pong nanonood sa atin online. O sino man po dito ang wala pang relasyon sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, I would like to invite you, kaibigan, kababayan, alam niyo kung kayo po ay nanay at we're celebrating Mother's Day, pag tinanggap niyo po ang paanyaya ng Diyos na tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang bugtong na anak, ito po ang pinakamagandang regalo ninyo sa inyong mga sarili. Amen. Tanggapin niyo po ito. Sabi in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So please pray this prayer with me kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesukristo. At gusto niyo, nanay, gusto niyo regaluhan ang inyong sarili ng pinakamagandang regalo. Ito po ay regalo ng kaligtasan na binibigay sa inyo ng Diyos. Libre po ito. Just pray this prayer with me. Buksan ang inyong mga puso at the same time kung paano niyo po bubuksan ang inyong mga labi at paniwalaan na nabuhay maguli ang Panginoong Jesus mula sa kamatayan. Ikaw ay maliligtas. Napakabuti ng Panginoon. So please pray this prayer with me. O Diyos, tinatanggap ko po ang katotohanan na ako'y walang kakayahan at kapangyarihan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang kasalanan ko. Pinagbayaran na humantong sa kamatayan. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Bilang katunayan na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Salamat po, Ama, sa inyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa tumanggap, binuksan na inyong mga puso at binuksan din po ang inyong mga labi at tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang inyong tagapagligtas, Hari at Panginoon ng iyong buhay at naniniwala sa inyong puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, ikaw ay ligtas na. So welcome to the family of God. At bilang isang nanay, kung ginawa mo yan, napakaganda po ng inyong ginawa dahil binigyan mo ng napakagandang regalo ang iyong sarili, ang kaligtasan na galing sa Diyos. Amen? So, welcome to the family of God. Masaya po kami makasama kayo sa ating pong pananambahan. So sige po mga kapatid, tayo po muna ay tumayo. At habang atin pong inaawit yung awiting kinanta na natin kanina, ito po ay minsan pa nating aawitin para patuloy po natin pagyamanin ang ating kaalaman sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos because He has been so good to us ever since. Talaga napakabuti ng Diyos sa atin. So church, once again, let's sing this song. Let's give praise to Him, to Abba, for being so good to us. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Alam niyo mga kapatid, kung ba't mahal kayo ng Diyos,
Hindi po tayo basta lumabas lang sa mundong ito dahil and then pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi po, binigyan tayo ng mga magulang. Binigyan tayo ng nanay. Na kung wala na po kayong nanay, sabi ng Panginoon, narito ako. Kung kayo po'y nangungulila sa nanay, nandyan po ang pagmamahal sa atin ng Ama. At ipinakita po niya sa atin yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. He, once again, I'll be giving you this verse, Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? If God gave us the best, why will He withhold the rest to us? Kung binigyan na niya ang kanyang the best, ang kanyang only Son, bakit niya ipagkakait sa atin yung iba pa nating pangangailangan? Nakuha niyo po yun, church? Imposible, hindi niya gagawin sa atin yun because He loves you so much. And be thankful. At meron pa kayong mga nanay. At mamaya po magkakaroon tayo ng pagkakataon to thank the Lord for our mommies, sa ating mga mama, mothers, and nanay, ima, ina, ano man pong tawag niyo sa kanila. Salamat, O Diyos, for giving us yung aming mga nanay. At sa pagkakataon pong ito, gusto kong magbigay ng espesyal na panalangin sa ating mga nanay. Kung kayo po, ang mga nanay po ninyo ay umuwi na sa Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi tayo magpipray sa mga nanay natin, nagpipray lang tayo sa ating Diyos, mga nanonood sa atin online. And you could thank the Lord for them, sa mga nanay natin. I'll be giving you this time. Sabay-sabay po nating iusan ating mga labi, pasalamatan natin ang Panginoon sa ating mga ina. O Diyos, maraming salamat po sa pagkakaisa po ng aming mga tinig. Nais po naming gamitin ang pagkakataon na ito at panahon para pasalamatan po kayo. Dahil kami po binigyan mo ng isang ina na siya pong nagbigay po ng kanilang panahon para kami po'y pangalagaan. At para naman po sa amin, nagaya ko, na wala na pong mga nanay, wala ng ina, wala ng mother, wala ng mommy, o anuman po ang tawag namin sa kanila. Salamat po. Dahil una sa lahat, ako po personally, I thank you dahil ang aking nanay, ang aking mami po ay nasa piling mo na. Mas maganda po ang kanyang kalalagyan dyan. Lord, thank you for her life na ginamit mo siya para makilala ko rin po kayo. Salamat po, Panginoon. Bagaman wala na po akong nanay at meron po dito sa aming mga kapatid and even those who are watching online na wala na rin po mga nanay. Pero salamat, damang-dama po namin, O Diyos, ang iyong pagkalinga sa aming mga nangungulila mga puso. At Panginoon, sa pamagitan po na ang iyong biyaya, sa iyong nananaganang biyaya, patuloy po namin maramdaman ng yakap mo, ang yakap na aming mga nanay sa pamamagitan mo, O Diyos. Mula po sa aming mga tinalakay, na bilang mga nanay, ito po magbibigay sa amin ng lakas at encouragement na ipagpatuloy po na ipakita sa aming mga anak ang iyong pagmamahal mula po sa mga 4 na admonition na binigay mo sa amin sa umaga pong ito. Salamat po. And these admonitions were made possible because you love us so much. Hindi mo lang kami inilabas sa mundong ito because you provided for us mga nanay na siya mga ngalaga sa amin para ipahayag mo ang iyong pagmamahal sa pamagitan po nila. So mga kapatid, pasalamatan natin ang ating mga nanay sa oras na ito. At gayon din, Panginoon, salamat din. Dahil anuman pong pangangailangan na meron pong aming mga kapatid sa oras na ito. Sa larangan po ng pananalapi, sa kalungkutan man, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, kalingain mo ang mga pangangailangan ito. At alam ko, Panginoon, that you already provided for them and you already answered, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. At maraming salamat po. Dahil kayo po ang isang ama na nagbibigay sa amin ng hindi lang nakagalakan. Nandun din po ang kapayapaan at kapahingahan. O Diyos, mga magitan po na aming Panginoon Hesukristo, inaangkin po namin ang mga kasagutan sa bawat panalangin ng iyong mga anak na ito. Bilang mga anak, nananampalataya po kami na ibinigay mo na ang mga bagay na makabubuti po para sa amin na iyong mga anak. Salamat po. At sa mga nanonood din po sa amin online, katagpuin nyo rin po sila, O Diyos. Bagaman hindi po namin sila kasama in person, Panginoon, dito sa aming church, but we believe, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay tumatagos at wala pa makakapigil sa iyong biyaya. Panginoon, salamat po sa kanilang mga nangungulila na nakasama namin dahil ang iyong salita ang nagbigay sa kanila ng kapanatagan, kapahingahan at kagalakan. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus
At tayo magsabi ng amen at amen. Good morning, everyone. Thank you for joining us. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.